Sunod nating topic mga bossing. Asan ba 'to? Ito. Sunod ho nating topic mga kababayan, meron tayo dito, impeachment. Impeachment, dadako na ba tayo diyan sa impeachment? Baka may nalimutan pa tayo. Oh, aba, eto, sa impeachment na nga talaga ang punta natin mga boss, 'no? Sara, ICC, Baste, ayan yung mga pag-uusapan natin. Eto po mga kababayan, 'no? Um, Unahin natin itong kay Senadora Leila de Lima, mga bossing, 'no? Unahin natin yung kay Senadora Leila de Lima. May sinasabi siya dito, eh. Ayan po, oh. Sabi niya ho dito, mga boss chief sir, risked of impeachment rap reading minutes to kill Sara trial. Nagreklamo din ho yan si dating Senadora de Lima na ngayon po ay congresswoman. Bakit ho, mga kababayan? Nagrereklamo siya kasi daw po may matunog na narinig siya na ang sinasabi daw po pagdating daw po sa Senado nung impeachment dead on arrival na. Kumbaga wala na, no? Wala na. Yun po yung sinasabi. Ako naman no, ang pagkakaintindi ko doon sa sinabi ni Senadora Leila de Lima na dead on arrival na sa Senado yung impeachment, kumbaga, sige tara, i-hearing natin. No? Ituloy natin dito sa Senado. Pero, number game yan. No? Madaming friends o madaming kaibigan dito ang mga Duterte na mga senador. Huwag kayong umasa na maipapanalo nyo yan. Kasi, hindi pa, i-hearing pa lang, mag-uumpisa pa lang sa isipan ng mga senador, talo na yan. Kumbaga, meron ng mga boto, nakapag-desisyon na yung mga senador. Siguro, mga kababayan, kung i-connect natin to sa sinasabing bloodbath ni Inday Sara Duterte, baka nangatog ho yung mga itlog ng mga senators. Ano po, biruin mo ba naman, Vice Presidente ang magsalita. Tapos ano ang sabi ng Vice Presidente? Naka-ready siya. Gusto ko ng bloodbath. 'Di ba? Ibig sabihin nun, pag danak ho ng dugo, dadaloy ang dugo o maliligo sa dugo. Kaya ho siguro madaming mga natatakot na mga senador. Kaya imbis na ho gawin yung tama na nakapokus sila doon sa nakapokus ho sila mga kababayan doon sa pagbasa, pagtingin, no, at pag-aaral doon sa mga ebidensya, hindi na nila ginawa. No? Okay na, sige, basta hindi ko i-impeach si Sara Duterte. Kakatakot baka maligo ako sa dugo. Di po ba? Baka maligo ako sa dugo, baka kinabatutan ako, mga bossing. Kinabahan na. Lugay ang Pilipino sa ganong style. No? Yan, yung mga style nila Robin Padilla na hindi pa ho nag-uumpisa yung impeachment, sinasabi na, harangan ko yung impeachment. Biruin niyo po yun. Ibinoto natin. Isa po ako sa bumoto. Pero nalulungkot po ako sa nakikita ko na naging resulta ng Robin Padilla. Grabe ho. Para ho akong isa doon sa mga nagsasayang o nagsayang ng pondo ng bayan. Bakit to? Tingnan nyo naman po yung Robin Padilla. Pinapasweldo po natin yan. Di ba? Pero kapag kayong mga debate doon sa Senado, ano po ba? Parang tawanan lang ho Nakipagdebate kay Senator Coco Pimentel. Humingi pa ng libro. Nagbasa ng pagkahaba-haba. English pa. Halatang yung pagbabasa niya nung English na libro, hindi naman pumapasok sa kukote niya. Pagkatapos basahin, mga bossing, alam nyo ho, parang hindi niya naintindihan. Ang sabi ni Senator Coco Pimentel, opo, ang haba, ang ganda ng sinabi ninyo. Pero hindi po yan ang ating pinag-uusapan dito. Di ba? Nagpapasa ng mga bill, anti-dynasty, pero siya sumusuporta 3 Duterte doon sa Senado. Di po ba? Nasasayang po yung mga pinapasweldo natin. Imbis na sana, talagang matatalinong mga senador ang nailuklok natin. Sorry po.
humihingi ako ng tawad dahil isa po ako sa bumoto kay Robin Padilla, mga kababayan. Biruin mo marinig natin kay Robin Padilla, haharangan ko po yung impeachment. 88% ng mamamayang Pilipino gustong marinig yung kasagutan sa impeachment. 'Di ba? Tapos eto pa yung narinig natin, Chis Escudero. Oh, imbis na June 2, ipinush ng June 11. Oh, baka susunod yan. Oh, June 11. Sige, June 20 na lang kasi may mga ganitong tsetche-boretche, may mga ganitong dahilan. 'Di ba? Pinupospon ng pinupospon hanggang sa mawala na po sa isipan ng mamamayang Pilipino. Hanggang sa mawala na, wala. Oh, hindi na isipin, wala, hindi na matutuloy yan. Ipopospon na naman nila yan. Tanggapin na lang ng mamamayang Pilipino. Oh, yun ang kinatatakutan ni Senadora o ni Congresswoman De Lima. Rescue of impeachment, of impeachment, reading meant to kill Sara's trial. Tapusin para hindi na mapag-usapan. Sabi dito, isa yan sa mga senyales na sa tingin ko may nangyayari. Sa tingin ko mayroon ng ganyang usapan o baka gapangan na po sa loob, no? Na kinoconsider na nila yan to kill the impeachment trial. Ay naku po, hindi papayag ang sambayan ng Pilipino pagka ganyan. Ang Pilipino pa naman ho talagang gustong marinig ho, mga bossing. 'Di ba? Gustong marinig ang kasagutan diyan sa impeachment na yan. O dagdag niya pa dito. Sabi, ang nai-imagine ko na na come June 11, sasabihin na naman nila, okay, hindi na pwede. Let's put it to a vote. No, hindi tayo makakasiguro na majority of them will say, okay, let's proceed. I can only foresee na on that last day, sasabihin na lang nila na hindi na pwede. Aba, niloloko tayo ng ating mga senador. Kung ganun ho. Bakit ho natin masasabi yun, mga kababayan? Biruin mo po sa Congress, hinimay-himay ang daming ebidensya na naipakita po. May mga nagsasalitang mga buhay na tao. No? Pondo po ng bayan yan. Mga senador, gumising kayo. Gumising kayo. No? Baka akala nyo hahayaan lang ng sambayan ng Pilipino na, o sige, wag nang ituloy yan. 'Di ba? Baka mabuwag kayo bigla. Hindi ho ako magpapabuwag ha. Baka ipabuwag kayo ng mamamayang Pilipino. Oh, biruin nyo, yung nawawalang pondo at inahanap na na dahilan o hinahanap na sagot ng mamamayang Pilipino, pipigilan ninyo, pagbobotohan nyo, tapos sasabihin nyo, wala na, hindi natuloy. Di ba? Kinsenas katapusan, ang isang mamamayang Pilipino na nagtatrabaho, may kaltas doon sa kanilang sweldo. Bawat pagbili ng candy, tinapay at kahit ano, merong tax na binabayaran ang mamamayang Pilipino. Tapos ayaw nyo, hindi nyo hahayaan na marinig ng sambayan ng Pilipino kung ano ang nangyari doon sa pondo ng bayan. Ay, magagalit sa inyo ang taong bayan yan. No? Magiging parang walang silbi ang Senado niyan. 'Di ba? Mahahalata kayo. Unang-una ang makikita sa inyo, duwag kayo kasi nasabihan na, ready ako. Gusto ko ng bloodbath, gusto ko ng madugo, no? Kaya lang, yung bandang huli ho, mga bossing, siguro nakapag-isip-isip si Vice Presidenta, naku, mali na, sablay na naman yung sinabi ko, no? Kailangan ko i-explain. Sige, para daw crucifixion, mga bossing, yung impeachment at siya daw po ay kinukrucify. Aba, naihalin tulad pa ang sarili kay Jesucristo. No? At ang crucifixion daw ho ay may dugo. Kaya siya daw, biglang siya na ang maliligo sa dugo. Langya ang gobyerno, langya ang Senado, langya talaga ng mga to. Hello? Mangmang na po ang tingin sa atin yung mga yan No? Mga tingin sa atin yung mga yan, mangmang na kapag lalo ito nailusot nila na hindi po ituloy yung impeachment.
ginagawa na po tayong mangmang ng mga 'yan, mga bossing. 'Wag ho tayong papayag, 'no po, 'wag ho tayong papayag, mga kababayan.